if you're a God-fearing Filipino and you are not into something which is destructive to your fellow men, you have absolutely nothing. I will die for you. Sa video na ito na nakuha ng News 5, makikita ang pulong ng isang grupo ng mga lalaki sa isang bahay sa Marawi City. Sinasabing kuha ito habang pinaplano ang pag-atake sa lungsod. Kasama nila rito ang leader ng Abu Sayyaf na si Isnilon Hapilon na tahimik na nakikinig. Naroon din ang leader ng Mauti Group na si Abdullah. Habang ang lalaking nakaitim ay ang kapatid ni Abdullah na si Omar Kayam Mauti. Gamit ang mapa at sketch ng Marawi, pinag-aralan nila kung paano aatakihin ang lugar. Binilugan din nila ang mga lugar na kanilang popostihan. Bahagya naman silang nagkainita ng pag-usapan kung patatakasin ng mga preso sa Marawi City Jail. Sabi ni Abdul Balda, ang doctrine sa akin, sabi ko, patakasin natin yan, kasi mara yan. Yun ang inisip nyo. Kung magtakas sila, yun ang inisip nyo kung magtakas. Kasi sabi ko, ano ang magtakas? Ang ano ang sabi? Ano ang sabi? Ano ang magtakas? Ang ano ang sabi magtakas sila? Sabi mo na yung jail, sabi mo na yung jail. Tahimik na tayo. Natalakay din kung saan ipoposte ang kanilang mga armas. May mga armas dito na artillery M23, dito na dito ka lang sa kansa, ito. Paano namin sila mapatakbo na kami ang naunang wala naman kami nila. Hindi naman sila sa kapulatasi. Tapos baka sila sa matampay. At least naman mo sila. Ang doktrin sa kanila, huwag kayong lumabas sa mga maramang. Sumabat na rin sa usapan si Hapilon ng talakayin kung paano aatakihin ang kampo ng militar. Ilan ang tangke dito? Berikit dito. Berikit din. Hindi natin alam. Minimum 4. Dalawa sabi natin, dalawa. Maliit. Dalawa. Huwag sabi ng dalawa. Maliit yung dalawa. Ibo na sabihin yung RPG. Ang RPG natin na. Tatlo lang siguro ang dala natin natin. Matapos ang pulong, sama-sama pang nagdasal ang grupo kinagabihan. Sa video naman na ito, makikitang mismong si Abdullah Mauti pa ang nagtuturo sa kanilang mga bagong recruit kung paano gumamit ng armas. Walang malinaw na petsa kung kailan kinuna ng video, pero sa data files, lumalabas na Enero 2016 ito dinokumento. Ipinakita namin ito sa militar at kanila namang kinumpirma. Kasama raw ito sa kanilang na-recover sa raid sa safe house umano ni Hapilon sa Marawi City noong May 23. Sa parehong araw din sumiklab ang krisis dito sa syudad. Naniniwala si Defense Secretary Delfin Lorenzana na matagal ng pinlano ng teroristang grupong Maute ang pag-atake sa Marawi City. Base sa video na inilabas ng Associated Press, makikita dito na mismong ang leader ng Abu Sayyaf Group na si Isnilon Hapilon ang nanguna sa pagpaplano ng pag-atake. Si Eunice Samonte sa detalye. Hindi lamang rebelyon kundi pati na rin ang di makataong pagsira ng Marawi at sa mga tao nito. Ito ang naging tugon ni National Defense Secretary Delfin Lorenzana kaugnay ng video na kumakalat ngayon online na inilabas ng Associated Press mula umano sa isang laptop ng Army official. Sa nasabing video, makikita ang grupo ng mga kalalakihan na masinsing nagpaplano at nag-uusap kaharap ang detalyadong mapa ng Marawi na iginuhit sa likod ng kalendaryo. Ang mga nasa video ay siya ring mga mukhang makikita sa mga nagkalat ngayong posters ng Most Wanted Terrorist. Sila ay ang Abu Sayyaf leader at ang tinaguriang emir ng ISIS sa Pilipinas na si Isnilon Hapilon at ang dalawang magkapatid na Maute na sina Abdullah at Omar na siyang tumatayong mga utak sa kaguluhang nangyayari ngayon sa Marawi. Ayon kay Secretary Lorenzana, malinaw na matagal nang pinagplanuhan ng teroristang grupo ang pag-atake at wala umanong pakialam ang mga miyembro nito sa mga buhay ng tao na nadadamay sa gulo na sinimula ng teroristang grupo ng Maute at Abu Sayyaf. Samantala, nananatiling 20 milyon naman ang nag-aabang na pabuya sa sinumang makapagtuturo ng kinaroroonan ng Abu Sayyaf leader na si Hapilon at sa Maute Brothers. Si Hapilon ay ang senior leader ng Abu Sayyaf na may outstanding warrants of arrest for kidnapping with ransom at serious illegal detention.
Samantala, inihayag ni Senador Ping Lacson na ang naturang video ay naging dahilan kung bakit sinuportahan niya ang deklarasyon ng martial law sa Mindanao. Aniya, patunay lamang ito na kailangan na talaga ang batas militar upang di na lumaganap ang terorismo. Nagpatutsada rin ang senador sa mga mambabatas na hindi pabor sa martial law na tila hindi umanubatid ang lala ng sitwasyon ng rebelyon sa Mindanao. Eunice Monte para sa Bayan. Dahil sa video ng pulong ni Hapilon, kaya raw nakumbinsi ang mga senador na kailangang magdeklara ng martial law sa Mindanao. Idinadawit naman ng Department of Justice ang ilang senador sa gulo sa Marawi. Umaaksyon si Mayan Los Baños. Ngayong brigid, ito sa kumpon. Naging laman ng mga balita at ng social media kahapon ang video na ito ni Abu Sayyaf leader at umano'y ISIS emir sa Pilipinas na si Isnilon Hapilon. Kasama niya ang mga sinasabing miyembro ng Maute Group sa pagpaplano ng pag-atake sa Marawi. Pero sabi ng mga senador, nauna na raw nila itong napanood noong May 29 kung kailan humarap sa isang executive session ang security officials ni Pangulong Duterte para ipaliwanag ang basehan ng pagdedeklara ng martial law sa Mindanao. Ito rin daw ang isa sa mga dahilan kung bakit sila sumang-ayon sa martial law. We have to be wary also dahil itong mga grupo na ito ay talagang aktibong gumagalaw. In fact, when I went to Iligan and to Sagiran Town, which is 2 towns away from Marawi, nakipag-dialogue ako with the local officials and talagang in that area gumagalaw itong mga grupong to. No? Marami rin silang sympathizers as was briefed to us by the military. When I say sympathizers, these are also private army groups. Bumuelta naman si Senador Panfilo Lacson sa mga kapwa-senador na hanggang ngayon ay diskumpiyado sa basehan ng martial law sa Mindanao. Maari raw na hindi nila naiintindihan ang sitwasyon o sadya lang silang tumututol sa kahit anong isusulong ng Pangulo. Sa gitna naman ng gulo sa Marawi, sinabi ni Justice Secretary Vitaliano Aguirre na posibleng may kinalaman sa bakbakan sa Marawi ang ilang minority senators at posibleng bahagi ang pag-atake sa destabilization plot laban sa Pangulo. 3 linggo raw kasi bago ang gulo ay pumunta sa Marawi sina Senador Bam Aquino at Antonio Trillanes. Ipinakita pa nga ni Aguirre ang isang litrato kung saan tampok sina Trillanes kasama sina Congressman Alejano, dating Presidential Political Advisor Secretary Ronald Llamas at dating Pampanga Governor Mark Lapid. Kuha raw ang litratong ito sa Marawi pero kapansin-pansing wala sa litrato si Aquino. Well, because Senator Bam Aquino, hindi naman sinasabi ko lang na went to Marawi on April 24 and April 28 and they stayed at they have a meeting in Lakeview Resort Hotel on May 2. Hindi naman matiyak ni Aguirre kung kasama rin sa pulong ang Maute. Hindi ko alam, basta ang sinabi sa akin is that they met with several families doon. Kasama ng mga Lukman, meron nga members ng family ng Alonto. Sagot naman ni Aquino, nasa PICC sa Pasay raw siya noong May 2 bilang commencement speaker ng Polytechnic University of the Philippines. Agad din daw siyang dumalo sa Senate session noong araw ding yon. Sa pagisiyasat ng News 5, lumalabas na present nga sa unang 40 minuto ng Senate session sina Aquino at Trillanes base sa attendance records ng Senate Journal. Inamin naman ni Aquino na pumunta siya ng Marawi noong May 19 pero para raw ito sa paglulunsad ng negosyo center sa ARMM. Kaya makabubuti raw para kay Aguirre na mangalap muna ng ebidensya mula sa mga ahensya ng gobyerno bago mag-akusa. Pumalag din sa mga bintang si Trillanes. Payo niya sa kalihim, tigilan na ang pagkukuha ng intel mula sa mga Facebook conspiracy theories. Umaaksyon, Mayan Los Baños, News 5. Inihayag ng Malacanang ang masusing investigasyong isinasagawa ng militar sa limpak-limpak na salaping na-recover ng mga tropa ng pamahalaan sa bahay na inabandona ng grupong Maute sa Marawi City. Kasabay nito, hiniling ng pamulang militar ang tulong at pakikisa ng mamamayan upang mapagtagumpayan ang laban kontra terorismo. Ang ulat mula kay Rocky Ignacio.
Nakikipag-ugnayan ng Armed Forces of the Philippines sa banking sector sa bansa para matukoy ang mahigit na 80 milyong pisong cash at cheque na na-recover ng tropa ng pamahalaan sa patuluyang clearing operation sa Marawi City. Sa Mindanao Hour, sinabi ni AFP spokesperson Brigadier General Restituto Padilla na sa kasalukuyan ay inaalam pa rin kung sino may-ari ng bahay kung saan nakuha ang mga pera. Ang naturang pera ay hinihinalang nagmula sa Maute Group. Sinabi nito na sinusuring mabuti ito ng pamahalaan kung ito ay umano'y isang peke. Nauna nang sinabi ni Pangulong Rodrigo Duterte na may kaugnayan umano ang iligal na droga at terorismo sa Marawi City. Now, as to the owner or the actual existence of this cash, this is yet to be determined and the investigation will be forthcoming. We have asked for the assistance of the banking sector, the Department of Finance and the Central Bank to get down to the root of why there is cash in there and where it was taken from or withdrawn and where it could be possibly used. Hiniling na rin ni Padilla sa lahat ng sibilyan ng tulong para mapagtagumpayan ang laban sa terorismo. Dapat anyang ituring na shared responsibility ng sibilyan at pamahalaan ang pagtiyak ng peace and order sa bawat komunidad. Ipinaliwanag rin ito na mahalaga pa rin ang pagsasagawa ng airstrikes para tuluyan ang mawakasan ang karahasan ng mga terorista dahil na rin sa mga naiipit pa rin sa bakbakan. Kinumpirma ni Padilla na napigilan ng pamahalaan ang dapat sana mas malaking banta ng kaguluhan ng mga ito dahil na rin sa mga dokumento at video na na-recover ng militar. Continuing airstrikes, we appeal to the people of Marawi, to those who have continuously given their word and their requests for us to stop it. I have to pass this along because our troops clearly need to judiciously use force because of a stiffer kind of resistance from the inner enclaves of the city. We feel the pain, we feel the hurt of every member or every citizen and every resident of Marawi. But let us remember that we did not start this from happening. It was the armed group, the Maute Daesh ISIS inspired group that entered your city to wreak havoc on it. And last night you saw the reason why we have been saying all along that there was a bigger plan. There was indeed a bigger plan, and it was supposed to wreak more havoc. This information came from the many materials and documents that we recovered from the area and that we continue to study and analyze. Kasunod nito, umapela na rin ang AFP sa social media na iwasan na ang pagpapakalat ng video kung saan sinisira ng mga terorista ang mga santo sa simbahang Katoliko. Itinuring ito ng AFP na isang propaganda ng grupo. May I also appeal to our social media users and our netizens. There are videos circulating around regarding the armed elements destroying a church. We have requested that this be pulled out because it may fan hatred, it may fan hate, and it is intended by these militants to induce other Christian elements to fight against these armed elements or to sow hatred among Christians and Muslims. Please do not spread this. Let us not buy into the plan of these terror groups to inflame the feelings of our other religions. This is not a religious war. This is a terror attack on the city of Marawi, and we must be clear about it. Maglulunsad na rin ang tulong sa mga apektadong residente sa Marawi City sa ilalim ng Office of the Presidential Advisor for Entrepreneurship. Samantala, tiniyak naman ni Presidential Spokesperson Ernesto Abella na ginagawa ng Communications Group na maipaabot ang tamang impormasyon sa publiko kaugnay pa rin ang pag-ira ng martial law sa Mindanao dahil sa insidente sa Marawi City. At this stage, coming from the OPS side, what we're doing is managing the messaging. No, not when I say manage, I don't mean to say we put a spin. No, I'm just saying that we try to vet as much as possible. We try to come up with responsible and carefully vetted news. So and we are also beginning to at this stage we're also beginning to develop our social media arm. Okay, so. But again and again, we just want to put across that coming from OPS, coming from the
what we're aiming for is not so much speed but accuracy. We want to make sure that what you get is, for example, like this. We don't just come out with any unvetted news. For example, everything we share with you is really has been carefully vetted by AFP. Para sa Bayan, Rocky Ignacio.